Pagpasok ng pulis sa isang barong-barong sa Barcelona, napahinto sila. May bata. Isa siya sa mga nawawala. At sa isang diary, nakasulat doon kung sino ang susunod. Taong 1912, Barcelona, Spain, isang kapitbahay ang nakapansin na may batang babae na nakasilip sa bintana. Hindi niya to kilala, payat, marumi, at parang humihingi ng tulong. Hindi ngayon siya mapakali, kaya tinawag niya ang pulis. Pero ang hindi niya alam, ang bahay na iyon, matagal nang may tinatagong lihim. Pagdating ng pulis, binuksan nila ngayon yung pintuan. At doon nakita nila siya, si Enriqueta Martí, isang simpleng babae. Mukhang pulube, walang kakaiba sa kanya, parang harmless lang sa unang tingin. Pero habang iniimbestigahan nila ang loob ng bahay, unti-unting nagbago ang lahat. The first facts. May batang babae sa loob ng bahay, isa siya sa mga nawawala. May mga gamit ng iba na pangbata. So ito yung confirmed. Si Enriqueta Martí, sangkot daw siya sa kidnapping. Pero kung simpleng kidnapping lang yun, bakit Vampire of Barcelona ang tinawag sa kanya? Dito na nagsimula magbago ang kwento. Hindi na lang siya isang kidnapper lang. Ginawa siyang isang halimaw. So yung mga allegations, based sa mga dyaryo noong time na yon, may mga bote daw siya sa bahay. May dugo daw. May kakaibang formula at mga likido. May mga gamot. At sinasabing ginagamit niya ito para gumawa ng lunas. Pero tandaan natin, noong 1912, wala namang solid na forensic evidence or forensic proof na napapatunayan sa korte. The elite connection, ito yung important part. Yung pinaka-controversial na bahagi ng kwentong to, may mga ulat noon na nagsasabing na may mga mayayaman siyang mga kliyente na bumibili ng gamot at may gumagamit din ng serbisyo niya. So yung fact versus yung claims. Walang naitalang pangalan yung mga elite na clients niya. Wala ring napatunayan na koneksyon sa makapangyarihang mga tao. Yung claim naman tsaka yung myth doon sa sinasabi patungkol sa kanya, meron daw mga healing potions, mga anti-aging remedies, at mga occult medicine. Kaya ang tanong natin dito, kung totoo man ang sinasabi, bakit walang ibang nahuli? Kung hindi, siya lang. So ano-ano ba ang mga ginawa talaga niya na verified according sa records? Ito yung pinaka-solid na konfirmasyon. Nakulong siya dahil sa kidnapping. Totoong nangyari yon. Pangalawa, exploitation ng isang minor de edad. Related. May mga testimonya rin na nagsasabing gumagawa siya ng illegal at nagsisilbing go-between. Isa pa, healer or nagbebenta ng mga herbal remedies. Ngayon, ito yung mas grounded naman sa realidad. Isa siyang babaeng nabubuhay sa gilid ng lipunan. So, yung shift dito, dahil sa takot ng mga tao at sa gutom ng media, sa chismis at mga sensationalized, yung mga pina-OA na storya, unti-unti siya naging vampira, child killer, monster, yun yung mga binansag sa kanya. At minsan, ang delikadong chismis, yun pa ang mas madaling paniwalaan kaysa yung katotohanan. Alam mo naman, minsan narinig mo lang sa kapitbahay mo, narinig mo lang sa kaibigan mo, papaniwalaan mo agad kasi sinabi nung taong yun na totoo, maski wala naman talagang pruweba. Ngayon, sa investigation may mga gap. May mga tanong na hindi na nasagot. Ilan ba talaga yung naging biktima? May kasama ba siya dun sa ginagawa niya? Sino-sino ba yung mga naging kliyente niya? Wala namang malinaw na sagot. At mas nakakalungkot pa dito, namatay siya sa kulungan bago pa matapos yung proseso. Walang closure, walang buong katotohanan. The big question here is, hanggang ngayon, dalawang kwento ang umiiral. Ang unang version, isa siyang halimaw,
Kumukuha siya ng bata, gumagawa ng mga madidilim na bagay or mga dark na bagay tungkol sa mga bata. Yung pangalawang version naman, isa siyang scapegoat. Kailangan ng fall guy, ika nga, isa siyang scapegoat. Ginamit siya para itago ang mas malaking sistema. Sabihin na lang natin maaari and this is alleged lang, teorya lamang to, na merong mas malaki pang parang sindikato nung kapanahunan na yon, pinatahimik ang mas malalim na katotohanan. Paano kung ang kwento niya hindi lang tungkol sa kanya? Kung titingnan natin siya bilang isang halimaw, madali lang yun eh. Madali lang natin siyang husgahan na ganun. Tapos na agad yung kwento. Wala nang further investigation na kailangan gawin. Pero kung titingnan naman natin siya bilang isang produkto ng environment niya, pati ng sistema, isang babaeng lumaki sa kahirapan, nakita ang pagitan sa mga mayayaman at mga mahihirap, at gumawa lamang siya ng paraan dahil kailangan niyang mabuhay. Sabi nga nila, 'di ba, kung walang demand, wala namang supply. Kung totoo man na may bumibili ng mga serbisyo niya, ng mga batang kinidnap niya, sila yung hindi naparusahan. Kung may sistemang masama naman, ito naman yung hindi nabunyag. At kung hindi man totoo, may isang babaeng ginawang halimaw para pagtakpan ang takot ng isang buong lungsod. Biruin mo, buong Barcelona natakot sa kanya. Hanggang ngayon, hindi pa rin malinaw kung sino talaga si Enriqueta Martí. Isa ba siyang kidnapper? Oo. Pero isang halimaw na gaya ng mga sabi-sabi, vampira daw, hindi naman din sigurado. At kung hindi naman siya ang pinaka nakakatakot, sino? Kung trip mo pang makarinig ng mga ganitong klaseng storya, subscribe, like, at i-click mo ang notification bell for more dark folklore history and true crime stories. Bye for now!